Okay, magandang umaga po sa ating lahat. It's 5 o'clock ng umaga at heto po nagva-vlog po tayo, no. At usap-usap lang tayo kasi po alam ko naman basta 5 o'clock ng umaga, meron tayong mga viewers ng mga nanonood ng Donmar TV na mga audience na nagsisimula na naghahanda sa kanilang mga negosyo, nagsisimula ng nagtitimpla ng kape sa umaga, naglalaba, namamlancha kasi maaga, no? Alam niyo naman sa parte ng Luzon, no, na maaga yang gumigising yung sa Luzon kasi alam niyo naman matraffic sa EDSA, ganun, ganyan. So, this is the perfect time na makinig kayo dito sa Donmar TV. Okay? So, ayan, shout out sa mga kababayan natin dyan, no, sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa Luzon naman, no, sa nakiramay po tayo sa mga nandiyan sa Kawit, Cavite kung saan parte ng Luzon ay grabe yung pagbaha. Okay? Yan po kasi yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Ang hindi po maiintindihan ng mga kababayan natin ay almost 5 years na si Bongbong Marcos hanggang ngayon hindi pa rin nare-resolve yung issue sa baha, okay? Dati nang nagmamayabang si BBM na we already have 5,500 flood control projects. So nung in-announce 'yon ni Bongbong Marcos na meron pong 5,500 flood control projects, buong akala ng sambayan ng Pilipino, buong akala po natin, no, ay magaling kasi nakapagtayo kayo ng 5,500 flood control. Oh, magaling, magaling. At least natututukan ni BBM ang pangunahing mga problema sa bansa, no? Na ang country na Philippines ay prone talaga sa bagyo, di ba? Halos every year may mga bagyo tayo, dinadalaw tayo lagi ng bagyo. So mas mabuti na nagtayo si BBM ng 5,500 flood control projects naman, no? So after na nagsona si BBM, no? Napansin natin na mismo akala natin totoo na merong 5,500. Na fact check po si BBM. Okay? Sa madaling salita ay nagkaroon po ng fact check sa sarili ng the calling of nature. Okay? Baha, umuulan. So sabi ng taong bayan, nasaan na yung 5,500 na sinabi mo, BBM? Di ba? Only to find out na yun palang 5,500 flood control projects na ipinagmayabang ni BBM, lahat pala yun ay doon pala kinuha ang sangkatutak na korupsyon. Okay? Siguro meron sa 5,500, mga ilan lang siguro ang mga tunay na talagang ginawa, no? Pero most of it, yung 5,500, ay meron po diyang ghost projects. Meron po diyang mga nasimulan pero hindi po natapos. Okay? Meron po diyan natapos pero substandard. Meaning to say, imbes na dito sa banda ay lalagyan ng let us say 100 bakal na parang kabilya. Kabilya kasi yan sa Bisaya eh. Imbis na 100 ay ginawan lang nila ng 30. Ganun. So, kinurakot. Substandard. Instead, yung semento, ang ratio ng semento at balas, mas dinamihan lang yung balas kaysa sa semento. Ganun. Sila substandard. Natapos nga, pero 2-3 baha lang, wala. Giba kaagad ang flood control. Yan po pinag-usapan natin ngayon kasi yan ang pinaka-main issue. Halos taon-taon na lang ay bumabaha. Now, ang tanong, bakit hindi ito nasusolusyonan ni BBM? Di ba? Yan ang pinakatanong eh. Bakit hindi niya nasusolusyonan ito? Na alam naman po natin na nung nagmamayabang siya, nalaman na natin na kinorap pala, meaning to say, by the following year,
na alam niya ng kinurakot ito, dapat aayusin. Kasi hindi po maayos yung 5,500 flood control. Di ba? May dapat ganyan sana. Napalpak siya, meron pa kang remaining years na babawi ka, well, hanggang ngayon, baha pa rin. So, that only shows na there is something wrong with this president. Kasi hanggang ngayon, hindi mo nasusolusyonan yung baha. Nagkamali ka na nga doon sa 5,500. Nagkamali ka na nga dito dahil kinurap. By the following year, dapat ayusin mo. Dapat babawiin mo itong nangyari. Hindi pa rin. Yan ang pinakatanong. Di ba? So, grabe po ang problema kung tutuusin. Grabe po. At ang nakakaano pa dito, ang nakakagalit pa dito, no? Ang administrasyon ng Marcos palpak, di ba? Palpak. Natutuwa tayo na meron pong mga oposisyon. Ano ba yung tinatawag nating oposisyon? Yun lang naman yung mga nag-o-oppose kung ano yung mga ginagawa ng administrasyon. Meaning to say, hindi sang-ayon dito sa ginagawa ng administrasyon. Like for example, si Senator Marcoleta. Tinatawag nila ito na kritik ito ng administrasyon. Sina Jinggoy. Ang dami. Pastor Apollo Kibuloy. Kung mapapansin mo, instead na, kasi demokrasya tayo, instead na atin pong pakikinggan ang mga kritiko, dahil normal lang yan eh. Demokrasya tayo, pakikinggan natin, natural na merong oposisyon. Pero ang nakakagalit pa dito, kinukulong nila. So, syempre, ang mga kritiko ng administrasyon, na parang ano bang ibig sabihin nito? Nananakot ba kayo na hindi na lang tayo pwedeng magkritik? Hindi na lang natin pwedeng imbestigahan? Kasi yung si Senator Marcoleta, yan sana yun, yung mga taong yun, ang mag-imbestiga dito sa kabalastugan ng flood control. Pero paano yan ngayon ma-resolve? Kinukulong nila. Si Jinggoy, si Mike Defensor. Ngayon naman, buti na lang, nakapiyansa yung 18 ex-Marines. Ano na lang sila 40 na lang sila, di ba? Kasi yung 4, bumaliktad na, binayaran raw. Ang sabi nila, binayaran raw ni Martin Romualdez. Si Martin Romualdez raw ang may pakana doon. Hindi naman tayo naniniwala kaagad doon kasi hindi naman natin alam. Baka ang may pakana doon si BBM. Di ba? Ang administrasyon. So, what do I mean? Wala talaga tayong lusot. Wala talaga tayong solusyon ngayon sa problema ng ating bansa. Kasi lahat ng mga fiscalizer, okay? Let us say fiscalizer na lang ang tawag natin. Lahat ng mga nagsasabi na mali ang administrasyon sa pagdala ng ating bansa, lahat naman kinukulong nila eh. Don Mar, bakit mo nasabi na kinukulong? Tingnan nyo ngayon. Sino yung mga nakukulong? Di ba? Mga Duterte-aligned politicians. Ngayon naman, ang latest, si Leviste at si Loren Legarda, si Congressman Leviste at si Senator Legarda, ay planong kasuhan ng plunder ng ombudsman. Okay? Ang sabi pa nga ng iba, meron na daw. Handa na lang i-serve yung warrant, tapos una pang makukulong si Leviste at si Legarda. Tingnan nyo, nakakatawa. Sino si Leviste at si Legarda? Alam naman natin si Leviste at si Legarda, yun po ay mga kritiko rin ng administrasyon. Diba? So, lahat na lang. Ngayon naman, plano nila si Senator Bongo ang ikukulong nila. Ang isusunod nila na ikukulong. Plano nilang kasuhan. Di pa natin alam kung anong klaseng kaso na naman ito.
Kasi nung kay Marcoleta, nabigla na naman tayo na may kasong plunder si Marcoleta. Hindi pa pera ng gobyerno. Pera pa ito ng mga sponsor ni Marcoleta nung panahon ng eleksyon. So, what do I mean? We mean na itong administrasyon na ito ay walang posible para sa kanila. Kung gusto kanilang ikulong, ikulong ka talaga nila. Oh, grabe ang kakayahan ng administrasyong Marcos. Kung gusto kang ipakulong, makulong ka talaga kasi kritiko ka ng administrasyon. Oh, yan po ang nakakadismaya dito sa administrasyon ito, sa gobyernong ito. Kasi wala nang solusyon ang problema. Hindi na nga marunong magdala si BBM dito sa bansa natin. Kung meron man siyang kapalpakan, hindi ka na, shut up your mouth ka na lang. Kasi kung ikaw, nangingialam ka sa kapalpakan ni BBM, makukulong ka. Ganun po. Okay? Ganun po ang status ng bansa natin. Kaya nga nakakagalit. At ang mga hipokrito na mga dilawan, itong mga pinklawan, sobrang hipokrito. Kasi tahimik sila dito sa kapalpakan ng administrasyon, tahimik sila sa korupsyon ng administrasyon, kasi alam nila na ang administrasyon kontra ang mga Duterte. Kinukulong ang mga Duterte-aligned na mga government officials. So okay lang sa mga dilawan. Wala silang pakialam sa flood control. Ang pakialam nila, impeachment ni BP Sara. Kasi ayaw nilang mapresidente si BP Sara sa 2028. Yun ang pakialam nila. Kahit bumaha, tagalieg, o umapaw man sa atin, wala silang pakialam sa baha, sa flood control, sa impeachment, sa mga kurakot sa flood control, kung sino yung makukulong na nangungalimbat ng pera sa flood control, walang pakialam ang mga dilawan at mga loyalista dyan. Ang pakialam lang nila na hindi mananalo sa 2028 ang mga Duterte o mga Duterte-aligned senators and mga government officials o mga presidente o mga vice president. Takot sila. And obviously, ang taong bayan, alam naman po natin, nasusuka na dito sa administrasyong Marcos. Magprangkahan na tayo dito. Okay? Ang mga taong bayan ay nagsasabi, ibalik ang Duterte style of government. Unang-una dyan, ang dahilan, bumabalik na naman ang krimen. Whether you will deny it or not, kayong mga dilawan at mga loyalista, kahit i-deny nyo pa, sobra ng lala ang ating krimen na sunod-sunod na lang every week merong mga nangyayaring krimen. Okay? Kaya nasusuka na talaga ang taong bayan. Ayaw nyo lang aminin. Mismo ang mga sarili ninyong mainstream media, News 5, GMA, ABS-CBN, One News, UNTV, lahat na siguro araw-araw meron talagang ibabalita patungkol po sa mga nangyayaring snatching, krimen. Grabe. Kasi wala rin ibang i-blame natin dyan kundi ang gobyernong Marcos. Kasi walang pakialam dito sa droga. Hindi po ganyan ka-stricto nung panahon ni compared to sa panahon ni Tatay Digong. Wala silang pakialam. Kaya tumataas ang krimen. Kaya fake news yung sinabi ni Claire Castro na sasabihin niya na, ay, umalis ako dyan sa ganun, ganyan. Wala namang patayan, walang ganun. Yung sinabi ni John Vic Rimulya na safe na raw ang Pilipinas, fake news yun. Fake news yun. Siguro sa mga mayayaman na mga politicians, malayo kayo sa krimen kasi may mga sasakyan kayo. Hindi naman kayo lumalakad sa gabi sa mga daanan. Kasi yung mga anak ninyo, mga apo ninyo, mga malalaki yung bahay, malalaki yung gate. Safe kayo, may mga CCTVs kayo, may mga gwardya yung mga bahay ninyo. Paano yung mga mahihirap? Yung mga mahihirap na naglalakad lang papuntang eskwelahan, papuntang namalengke, sila yung unang mga nabibiktima dito sa mga krimen ito, sa mga pasaway na mga
lulong sa bawal na gamot. Kayo, hindi kayo ang unang naaapektuhan. Kaya nasabi nyo yan. Okay? Ah, kasi itong vlog na ito, ipapakita natin itong magre-react po tayo dito sa Politico News, no, ng Bilyonaryo News, na itong si Franklin Drilon ay in-interview sa mga issues currently na nangyayari sa bansang Pilipinas. Okay? Bago ang lahat, paki-like at paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? Punta tayo dito sa Politico News. Pinag-usapan po ang mga current issues ng ating bansa sa mundo ng politika. Okay? Tayo po'y magre-react dito, okay? Sa kapalpakan ng administrasyong Marcos, no? Sa sobrang lala po ng administrasyong ito. Confidential intelligence fund as a program, as an appropriation measure should be reviewed carefully. Yan ang inaabuso. I can tell you from experience, an abused item in the budget is the CIF. The first reform that I suggest is that only those who are involved. Pero Drilon, wag mong sabihin na inabuso yan ni VP Sara. Bago kayo mag-judge, hindi ko sinabing si Drilon lang ha, bago ninyo husgahan ang confidential at intelligence funds ni VP Sara, buksan natin lahat ng confidential funds ng mga ahensya ng gobyerno. That's very unfair on the part of VP Sara. Intelligence gathering, yun lamang may mandato para maghanap magkaroon ng intelligence operation. Yun ang dapat bigyan. What's more abused, unprogrammed appropriations or CAF? CIF. It's more abused. Why? Because unprogrammed appropriation can only be spent kung mayroong pera, extra. Triggers. Those are the triggers. Itong confidential intelligence fund, walang trigger yan. It's already there. Ang trigger mo is the approval of the head of office. Pero may mga notice of cash allowances, ang COA, di ba sir? Pero post-audit naman lumalabas yun. Yung COA, you can be audited. Natitingnan mo kung ano yung gastos. At mayroong judgment kung ito yung tama o hindi. Yung intelligence funds, closed envelope system dun eh. Yes. Inalagay ko sa envelope, 1 million to Maritzo Villanueva for buying of information. I will place it in a sealed envelope. Nobody can look at it except the Commission on Audit. But it doesn't mean that that I am not accountable for it, for the accounting. But I isn't am that, accountable. yung liquidation by certification ng Congress, di ba parang similar system din? Parang ganun din? Well, ang certification, yan po ay kasama sa trabaho ng legislator. Hindi tinatago yan eh. It's subject to open audit. And therefore, kung may pagkukulang, yan So, na-audit din? Ino-audit. Certainly, ino-audit yun. Yes. Alam mo, Senator, budget season na ngayon. By next week, isasabit na yung 2027 proposed budget. Dahil doon sa flood control ghost flood control projects, nagkahigpitan, nasuspend yung iba, nauso yung for later release. Parang na-transfer of power of the purse ng Kongreso sa Presidente. So, what happened? Alam mo, huwag nating kalimutan, yung check and balance. Yes. So, mayroong for later release. Yes, Anong po. ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, pwedeng i-impound ng Presidente. Yes. Dahil sa pwedeng na ang collection hindi doon as predicted, kulang. Kaya in order to prevent a huge deficit, the President exercises the power for later release. Yes. In theory, ganon. But in practice,
pagkalaban ka sa politika. Later release Thank you for your honesty. And he should know because he was once the little president as executive secretary. Nag-FLR ka ba noon, Senator Frank? Wala masyadong Wala nun. pa nun. Hindi pa uso. Nagiging biktima ng FLR nung panahon ni Presidente Duterte. Pero ako FLR noon. Okay. Lang kasama na lahat yan sa Okay. trabaho. Super minority kayo noon. Yes. Oo, I was Uso a na kasi ang minority leader. super Yes. majority ngayon. No, ngayon, two administration so far. Yes. Super majority na ang Wala norm. pa na. Pag-uusapan natin more sa mamaya sa Politaktakin with Mainit Senate, na kagad no? Senate Monsoon. President. Let's go muna to the headlines, top headlines of the week. Let's go to headline number 1. Headline number 1, Senator Bato naging ulo na naman ng mga balita. Ang pumutol ng fake news naman, mga nagsisipagtutuan. Sa anong issue naman kaya ito ginagamit para mapagtakpan? Ang balitang nahuli na si Senator Bato de la Rosa, patok o putok? Unang tanungin dito, itong katabi ko, si Attorney Jimmy Bondok. Siya nagsimula nito na sa Man kanyang of the hour. Facebook. Paano yung tanong? Man of the week. So, yung balitang nahuli na siya, patok o putok? So, obviously, putok. Explain. Pero, una sa lahat, magandang usapan namin ni Senator Drilon kanina backstage at nila Attorney Jess. I revealed to them the honest to God truth. No? Sabi ko, that was a confluence of, it was a bad coincidence because I was referring to something related to Bato, but not yung arrest na yan. I did not even know na may balita pa na ma-arrest na siya. Ayaw nga maniwala ni Pinky sa akin. That said, syempre hindi maganda yung balita dahil it could be many things. Sinasabi nila Atty. Torion, sometimes that is part of an intelligence operation para maping yung location ni Okay. Bato. Sabi naman ng iba, it is a distraction from From the impeachment. From either or for whatever is in the overturned window, no? Okay. So yun lang. But for the record, hindi po yun tungkol doon. And you Okay. cannot reveal what it was about. I can't because it's still about Bato. Okay. Let's ask Senator Drilon. What do you think? It's patok o putok? Or in middle ground? Yung balitang na-aresto na si Bato. Bato. Senator Bato. Sa Incumbent akin, Senator Bato. Hindi ko dapat pansinin yun eh. Hindi po... Sir, ano ka? Patok o putok? Putok, bale. Approve or disapprove? Disapprove? Approve or disapprove Yeah, doon sa balita. sa balita? Opo. No opinion because Ayun. it's only balita lang yan eh. Yan po ang ating sistema. May freedom of expression. Di ilagay mo kung sino maniniwala. Yan ay Market of ideas. kasama na yan. I no? have a new lawyer, by the way, guys. No, but honestly, I saw it, but I said, what the big fuss? Bakit ba nagiging issue ito? Ang daming pag-uusapan na mas patok. Mas patok. Halimbawa ito. Itong restraining order na ginawa ng RTC against the wage increase. Yes, magandang issue yan. Yun ang issue na dapat Gusto ko pag-usapan. yan. Illegal. At sa Dati siyang akin- labor secretary, you sa should know. akin, alam mo kung anong dapat na solution doon? Ang Kongreso dapat magpasa ng batas na ang sasabihin, no injunction can be issued on wage increases. Alam mo, Drilon, bakit naging issue sa kanila sa mga dilawan at mga loyalista itong pag-aresto ni Bato? Issue sa kanila kasi natutuwa yan sila kapag DDS ang mga nakukulong. Yun ang pinaka nila, goal. Mantakin mo, mas inuna pa nila ang impeachment. Yan ang isa sa mga example eh. Mas inuna pa nila ang impeachment ni BP Sara compare this massive flood control corruption. Wala na silang pakialam kung tagaliig ang baha. Basta ma-impeach lang si BP Sara. Ganyan sila kabobo. By the Supreme Court. But that's already in the law of the Yes. regional tripartite eh. Nandun na ba? Nandun na po. yes. Labor code, Yun ang Article argument 1, 2, eh. 6. Yun ang argument Sa nila eh. ano? Yan ang argument ng Dole. That is in the law that you are not supposed to. That no injunction can be Yes, issued. Yes yes, it's po. there. Ayun oo. pala. Kaya So, what dapat, which is why dapat may mag-certiorari siguro. And the Because- Senate was Okay. unanimous. Okay. Lahat, majority, minority, they expressed their sentiment against. Okay. No, but PRO. expressing a sentiment against
is different from Tama, if it is tama. in the law. Correct, Nasa Yes. batas ba? I am not aware na sa batas. Iklaro nila, no? Nasa labor code din. Labor code. But it's an obscure Provision. provision. Okay, I am let's not, go. anyway, that's a good topic rather than bato. Okay. Attorney Jeff. Oh, mag-agree Patok o kami. putok? Mag-agree kami ni Attorney Jimmy Bondoc, di ba? sige. Putok din sa akin yung balita kasi it gave me false hope. As I assume, many others nabigyan din ng false hope. Bad ka talaga. Pasensya na kayo, Attorney Jimmy. Siyempre, this is political talk, so I have to be brutally frank. Yung bad news sana niya, good news sana namin. Wala, yung good news naging false hope. We were expecting na arestado na nga, pero hindi. And hindi lang si Attorney Jimmy ang nagpaasa sa amin. Si Attorney Tingnan ninyo itong bakla na ito. Good news para sa kanila na mahuli si Bato. Yan. Ganyan po ang bakla na ito kung gaano nila ka binabaliwala ang isang Pilipino. Pilipino yan. Gusto nyong mahuli sa mga dayuhan? Bakla ka talagang puta ka, di ba? Oh. Ganyan sila kawalang hiya. Dahil sa politika, dahil sa pamumulitiko, walang pakialam kahit mga tayong Pilipino sang-ayon silang ipapahuli ang isang Pilipino sa mga dayuhan. Ganyan sila. Mga hipokrito itong mga taong yan. Harry Roque, pinaasa din kami. Sabi ni Roque, ano ba yung sabi ni Roque? May nanghudas kay Bato. Wala naman, wala kaming nakitang hudasan. Sayang. Itatanong ko muna kay former ES Secretary siya, Senator Drilon. Yung sabi ng Malacanang, diversionary tactic yan. Do you share the same belief? Sa akin, wala akong opinion dun. Hindi Okay, ko sige. pinapansin yung balita na yun. Ito lang. Yan ang brutally frank. Yes. Brutally frank. Si Frank. Frankly Wala akong speaking, pakialam. I mean, that will, honestly, I appreciate that. it doesn't affect our daily lives. So ito, It's a non-issue. may epekto sa atin. In line with the, alam mo to, kasi MLAT, Mutual Legal Assistance with the US, pina-extradite daw ng US, may request na US government to extradite Pastor Kibuloy of KOJC. Ano po ang, at present times, ma-apply po ba to natin? Yung extradition ni Pastor Kibuloy na facing human trafficking charges here in the Philippines? Ako ang nag-negotiate tong MLAT na yun. Yes. Ako ang pumirma noon. Hindi Yes. ako pumirma. Ang Foreign Affairs Secretary ang pumirma. But I was the Negotiator. Justice Secretary nung binuo namin yung MLAT, Yes, sir. Yes, Extradition sir. Treaty. Yeah. Your legacy. Ano ang tanong mo? Walang masama sa nangyayari. It's consistent with the provisions of the MLAT. Yes. Ang issue dyan, yun ba'y papayagan ng ating judicial authorities? Yes, kasi may pending case si human trafficking dito. Yan ang desisyon na gagawin ng husgado. Yan ba'y papayagan nila ang temporary custody ng mga Amerikano? Oh, yes. Dahilan sa in two jurisdictions nangyari ang krimen, alleged krimen. Yes po. Philippines and the trafficking and USA. and the United States. So it's a question of which will be attended to or given priority. And that is a valid issue. Let the courts decide it. Anong sagot mo dyan, Attorney Jimmy? A disclaimer and some points. Una, si Attorney Torion, the lawyer of Pastor Yeah, Kibuloy, you're- is my partner. Yeah. Okay. So, sa akin, walang ka-issue-issue sa extradition because we must differentiate this from the ICC issue. Yung Yeah. ICC, there's a jurisdictional question. We all have our different views, pero at least may difficult question of law doon. Dito wala. The extradition law, they have passed, no? Okay. That said, feeling ko lang, medyo hindi maganda na naman na dagok sa ating judicial system kasi pag na-extradite siya, naunahan na naman tayo ng justice system ng ibang bansa. Let's be candid with each other. Yes. A lot of things are wrong with our justice system. Yes, and I appreciate that acknowledgement, no? Kasi nga, ang mangyayari niyan, ang tagal nang naka-detain ni Pastor, mauunahan na naman tayo ng ibang jurisdiction. Attorney Jess, your point of view. More than the legal considerations ang tinitingnan ko dyan, yung politika syempre, no? Yeah. President Bongbong Marcos has only 2 years left in office, no? And let's just say, whether nga ang politika, maiba ang ihip ng hangin, it would be more politically strategic, I would guess, no? I'm not saying, alam ko ang utak ng Malacanang, pero if I were part of this admin, I would prefer shipping out
Quiboloy to the United States. Para whatever happens in 2028, he's somebody else's problems, Problem. not in my backyard. Okay, on that note, let's move to headline number 2. Headline number 2, ES Valprorecto. Sinubukang bigyan ng ES extra sinful activities. May mga pangalan ngang nadamay sa honey trap operation sa tangmaugong na naituturo ay si Congressman Leviste. Ang probe ng NBI sa operasyong ito, patok o putok. Former Justice Secretary Drilon, because NBI is under the DOJ, di ba, sir? What's your take? Potok o putok? Ano lang, do I agree or I don't agree? Ganun Yes, sir. ba? Yes, sir. I agree that they should be investigated. Hawak mo yun, sir, ano mo? Anong Patok. dapat? Kulay blue. Yan, Ha? blue. Blue, Patok. yan. Oh. Sa akin po, ito'y nagpapakita lamang how do you call this? How bad we have gone. Talagang this is the pitch. You know, can you imagine intrap recto? Isn't that condemnable? And for other government officials daw, not only recto. They plan to entrap for other government officials. You know, entrapment is illegal. If it's instigatory, no? Pag may instigation. So, ako, I think we should punish those who tried to do this. Sino man sila. Kung totoo na, kung totoo itong sinasabi. Attorney Jimmy. Si Attorney Mark Tolentino has clarified in another show here in Bulyonario that it was not a honey trap, as a matter of fact. It was because it was not a honey trap daw. He is the lawyer for Jing Paras, who is one Former of the congressman. former congressmen. Accused. Our Suspected. friend, no? Hi, Jing. Yung ano kasi, honey trap presupposes that there's a future plan na itatrap mo siya by giving beautiful women. Ang nangyari dito, the affidavits of the girls show na nangyari na. In the It was a past. sexual exploit in 2025. So, walang entrapment. Walang entrapment, to be clear. Ang sinasabi ni Mark Tolentino. Ang sinisisi nila ngayon is humingi daw ng pera yung alias Ken, Yung? alias Ken, the Talent bugaw, manager. I'm sorry for Bugaw. the words, no? Na humingi daw ng pera para mag-execute ng affidavits tong mga to. So that's the issue and that's as far as I will go because I'm not the lawyer. Pero if it is a honey trap, it is inaccurate to say it's an entrapment because it's a past event. Attorney nangyari Jess. na. Nangyari na. Okay, Attorney Jess. Well, syempre parang si Senator Frank, patok sa akin na may investigation. Like kay Laila de Lima, I am against false incrimination. I am against planting of charges or making up false accusations. So, consistent dito kung merong attempt to make false accusations against ES Ralph Recto by trying to trap him, it should be investigated. Ang sabi naman sa akin ng Tweety Bird ko, syempre, counter or kontra dun sa sinasabi ni Attorney Mark Tolentino na the talent manager / Bugaw admitted in his affidavit na it is a future trap. So, tingnan natin, magiging ano nga yan talaga, laban ng testimony or evidence between the suspected people conspiring to do it and versus the witnesses who are also maybe not trustworthy kasi nga bugaw sila to begin with. But let's see kung may patutunguhan itong investigation. Alam mo, Senator Drilon, ang co-accused dito ni Jing Paras, former Congressman Jing Paras, is incumbent Batangas Congressman Leviste. Nadamay pa. Oo. Yeah. Pero nakaalis na daw si Congressman Leviste along with his mother, Senator Loren Legarda. Pero meron siyang pending investigation ng NBI. Paano nakalusot yun? Sa NBI, sabi ko nga, bakit hindi sila nag-issue ng LBO para Wala namang Pero ilbo. hindi naman pwede mag-issue ng whole departure order ng NBI. Yes. Hindi, I mean, they Iwanan can natin. recommend, they Ha? can ask. They can ask the BI, which is under your office also as DOJ No, in the past. even if they ask the NBI, hindi pwede mag-issue ang NBI. Yes. Husgado lang pwede mag-issue. Hindi na BI, Bureau of Immigration. Remember, hindi pwede ang NBI mag-issue. Yes, I know. Husgado ang dapat. Yes. Pero di ba yung
ang Bureau of Immigration nag-iis ng lookout bulletin pending filing of case. In the whole departure order. Yes, yes, sir. Ilbo. Lookout bulletin. Yes, yes. Ang sinasabi nila, pag lumabas si Itzo Villanueva, may Telcas. kaso yan. Sasabihin ko sa immigration, teka ha, huwag ka muna umalis, sasabihin ko muna sa immigration. Yun nga. Pero sabi ko nga, natutulog sila sa pansitan. They did not anticipate na yung mga congressman, yung mga senador na yan, they frequently travel. Di ba dapat forward thinking naman yun, dapat, Jess? Well, to be fair, no, may presumption of innocence pa naman. Yun, wala salamat pa po. kasong nafa-file. Pero hindi naman sila natutulog sa pansitan because na-monitor naman ng NBI eh. Yes. NBI Director Melvin Matibag indeed announced na he confirmed na lumipad nga abroad. Ang masasabi ko lang dito, sabi syempre ng aking sources, mental health break or pahinga naman from the controversies ang ginagawa ni Senator Loren tsaka ni Congressman Leandro Leviste. At hindi ito ang unang time na may pinagdadaanan si Senator Loren. Nung natalo siya as Vice President in the 2004 elections, sobrang lungkot din niya nun, if not related sa mental health. So, ngayon, I think everybody deserves a break. Ang aking ano lang dito, tirada lang dito, no, or sundot kay Senator Loren, with all due respect to Senate President Win Gatchalian, ang sabi niya, ang mga senador daw, hindi daw kailangan ng travel authority for personal trips. No offense again. Normal government employees, normal people have to get travel authorities. Bakit hindi po yon applicable kahit personal trip ni Senator Loren? That's always a privilege. I know all senators have availed. No offense din, Senator Frank. But that just goes to show na ang mga senador talaga parang very privileged na iba ang treatment sa senador. Hindi, I don't agree. Without due respect. Without due respect. Pag personal ang biyahe mo, that means walang government funds. And therefore, you do not need the clearance. Yes, that's the Ha? explanation of the... Huwag naman na bawat pumunta ako sa kung saan, personal ko But naman. non-senators, sir, for their personal trips, Okay. still need a travel Yes. authority. Okay. Sino? Non-senators, Yung mga plantilla, halimbawa, government barangay, employees. Empleyado. Yeah. Kagawad. Yes. Yes. Anyway, Anyway, sige. I will have my last words. Sabi ni NBI Matibag kay Congressman Leviste, good voyage. Ang sabi naman ni Ombudsman Remulla kay Senator Legarda at kay Leviste, kasi meron silang 10 billion plunder case na iniimbestigahan ng Ombudsman. Babalik sila. Kung hindi sila babalik silang nakaposas. Anyway, let's go to headline number 3. Headline number 3. Ex-Senator Bong Revilla nakapagpiyansa na at pansamantalang lalaya muna. Ang kanyang kaso, mabebeliwala na rin kaya? Ang 1 milyong bail ni Bong, patok o putok? Tatanungin ko si former Senate President Drilon because former Senator Bong Revilla once served under you. Ano po to? Patok o putok? The bill. Na 1 million bail paid by... Granting of Alam mo, bail. Itso. Patok o putok? Middle ground. Gitna, ganyan. No, ganito yan eh. Ha? Hindi bailable yan if the evidence of guilt is strong. Alam mo, Yeah. Jimmy, Yes. alam natin. Ngayon, ang judgment ng husgado, the evidence is not strong. Kaya, ako hindi ko alam kung ano yung ebidensya eh. Okay. So, hindi ko sasabihin na mali o tama. Kasi ang batas sinasabi, for capital offenses, bail shall not be granted except where the evidence of guilt is strong. Eh kung wala kang ebidensya, hindi ba pwedeng, tama ba na hindi ka bibigyan ng bail? I-grant. But labag sa batas yan. Ngayon, kung malakas ang ebidensya, pwede pupunta ang ombudsman sa Supreme Court at i-question ang bail. Kinwestiyon na nga nila. Ha? Kinwestiyon na nga nila. Kaya bilib ako kay Justice Secretary nun, kay Justice Drilon. Human rights lagi pinaglalaban niya. Bongga. Oh, yes. Attorney Jimmy. Ako, legal and political. On the legal side, it's a non-issue. Kasi, unang-una... Patok o putok? Patok, na binigyan siya ng bail kasi it's a non-issue legally. Dahil una, Article 3, Section 13 yata yun, di ba? Excessive bail shall not be required. Pangalawa, meron na mga
sa rules of court, sa Rule 114 on the guidelines. Kung hindi ko naman alam yung pinagbasihan nila. Pero nakalagay dyan, flight risk ba siya? Siguro, sabi ng judge, hindi naman flight risk to. Lagi naman nandito. On the political side, yun ang mas gusto kong malaman. Bakit kaya ngayon? Bakit siya ngayon Kantayan na. Wow, Bakit okay, ngayon? No, but I'm glad for him, by the way. Kasi isa ako sa mga unang naawa nung siya ay napag-tripan dyan. No? Pero ngayong nagrantan siya ng bail, I'm very curious, bakit kaya biglang siya ay binigyan ng bail? Okay. Bakit ngayon? Pero wala kang sagot, ha? Wala. Kasi para sa'yo yun eh. Jeff, ikaw daw sasagot. Patanong ka lang, ha? Patok o putok? Okay, syempre, alam mo naman tayo, fearless views. Putok. Hindi po maganda na grinant po siya ng bail. So, with all due respect to Senator Franklin Drilon and of course to Attorney Jimmy, ako kasi, so when I read the news, no, and I followed the trial, dalawang beses na po nagte-testify si Yusek Roberto Bernardo, where he says, this was in the bail hearing and this was in the trial proper. So twice na. Twice na po niyang sinabi na nagbigay siya ng commitments directly and personally to Senator Bong Revilla. Advance payment. Or advance payments. Basta nagbigay diretso ng pera, millions of pesos. So, yung decision to grant bail was decided by 3 justices and 2 only decided to allow it, 1 dissented. So, with all due respect, again, to the Honorable Sandigan Bayan Justices na dalawa, with all due respect, mali po kayo na the evidence of guilt is weak. No, meron kang state witness, Yusek Bernardo, who personally said na he saw and he gave yung sensorial experiences niya money to Senator Bong Revilla. I don't know what else, what kind of evidence can be strong if not that. DPWH, Yusek ito, part siya ng gumawa ng flood control scheme. Crime. Inaamin niya. No, inamin niya as being a state witness. That's on the legal side. Indulge me sa political side. Si Attorney Jimmy kasi, patanong lang eh. Na-inspire ka ba? Ang problema ko, hindi ko sasagutin din. Hindi ko din sasagutin. Ang problema ko, lagi kong sinasabi na itong administrasyon, walang sinasanto. Alyado man o hindi kaalyado. Sabi ko nga, kaalyado si Senator Bong kasi alyansa slate siya. So, syempre, I would acknowledge yung mga nagtatanong na, ay, pagkaalyado, papayagan ang bail. Pag hindi kaalyado, hindi ba papayagan? At hindi ko sinasabing, the Sandigan Bayan Justices can be pressured. Ombudsman Boying Revilla ang nagtatanong yan. Remulla. Remulla, Ombudsman Boying Remulla nagtatanong na trinabaho daw ba yung bail. So baka yan ang maging impression politically with all due respect po ulit sa Sandigan Bayan. Ako tatanong kay former Justice Secretary Senator Drilon. Wow. Yung, alisin natin mga pangalan. Alisin na yung Bong Revilla. Alisin na natin yung Jinggoy at Marcoleta, mga pangalan. Kasi sinasabi lang, pag opposition, hindi nagagrant. Do you think yung 1 million bail out of a 92 million alleged graft enough? Is that commensurate? There are rules for that. I'm Yes. sorry but I have been out of practice. Mayroon pong reglamento yan kung magkano dapat ang i-bail. Ngayon, so hindi dapat arbitrarya, dapat sang-ayon sa proseso. Ang issue din na mas mabigat, dapat mabigyan siya ng bail. Yun. Yun ang mas mabigat. Hindi Not the yung- amount. ha? Not the amount. Not the amount. Yes. Was it properly done? Ay ako hindi ko alam kung ano ang O, kasi kaso. 1 million, tapos 92 million yung ano. Even if it's 10 million or 100 million, to me is secondary. Ang importante, bakit siya may bail? Yun ba mahina ang ebidensya o malakas ang ebidensya? Tsaka it won't make a difference, right? Even if they Yes. make it 10 million. Yeah. Unang-una, you don't pay the whole 10 million. Pwede mong utangin yon. Okay. Bond. Bond. Pero nakikita ko yung tanong mo, Mami Chuno. Of course, syempre, mga lawyers will not find a problem with that. Ako, taking out my lawyer hat and putting on a political hat or layman hat, nakikita ko yung mga tao, medyo uncomfortable sa idea na 1 million lang yung bail despite the 92 million. Masingit ko na din, syempre, si Ombudsman Boying Remulla, not Revilla, no? Ombudsman Boying Remulla has also asked the question, may pinapasoling pera noon kay Senator Bong Revilla, Yes, the old despite being acquitted, which is a very weird decision ng Sandigan Bayan with all due respect. Ganito lang yan. Ito i-conclude ko na lang. I think itong si Senator, dating Senador Bong Revilla, nakapag-bail ito, kasi duda ko rito, hindi naman siya currently senator kasi natalo siya
And at the same time, si Bong Revilla po ay kaalyado po yan ni BBM nung panahon ng eleksyon. 'Di ba? Ah. So, syempre may negotiation yan na sige, hindi ko babanatan itong administrasyon ni BBM, maka-bail. Pero yung kay Marcoleta, Mike Defensor at kay Jinggoy, malabo makapag-bail yun. Kasi alam naman po natin, hawak ni Bongbong Marcos ang lahat ng ahensya ng gobyerno ngayon. O, yun lang sa akin. Hanggat si BBM ang presidente, no? Lahat ng kalaban sa politika, tagilid talaga yan. Nahihirapan talaga. Wait na lang tayo sa 2028 ha. See you sa 2028. Babawi ang mga Duterte po. So kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react at babasahin natin yung mga opinion ninyo sa comment section, okay? Like and share po, no? Para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.